pala si David, ang aking mahal na asawa. At siya naman po si Normita, ang aking kabiyak. Kami po ay 8 years ng kasal. At kami naman po ay binayaan ng isang magandang anak, last 2018. Siya po ay si Daniel Grace. Paano ba tayo nag-start? We have common friends. Actually, sa mall kami kasi nag-work ako sa mall. Nag-work din siya sa mall. Tapos meron kaming common friends, si Ate Elisa. Siya yung siya yung nag-introduce sa amin dalawa. Tapos yun, nag-start doon. Naging friends kami. That time, kaka-break ko pa lang sa girlfriend ko noon. Tapos sabi sa akin ni Ate Elisa, kapampangan din siya, may papakilala ako sa'yo. Wala ka na bang wala ka ng girlfriend, sabi niya gano'n. Tapos may papakilala ako sa'yo, maganda. Tapos sinama niya ako sa shop ni Noemi. That time, tapos since magkapit-bahay lang yung shop namin, ang ginawa niya, tinuro niya muna sa akin si Noemi. Tapos sabi ko sa kanya, ay naku te, hindi naman ako magugustuhan niya kasi kita may itsura, oh, maganda. Tapos yung itsura ko, ganito lang. May buhok pa ako noon, that time. Tapos ayun, binigay niya yung number sa akin ni Noemi. Nag-introduce ako sa kanya that time, simpleng SMS muna. Tapos nag-umpisa doon sa simpleng communication through SMS. Kasi di ba nag-UK ka pa noon, tapos bumalik siya. But we started as friends. Akala ko noon, wala na kasi nung nag-UK kami, nung nag-UK ako noon that time, umuwi ako ng UAE, hindi ako nagparamdam sa kanya kasi akala ko wala naman kumbaga friends lang, hindi ko naman kailangan sa kanya i-message lahat, di ba? Tapos, lumipas yung ilang araw, tapos linggo, nakarinig ako sa kanya ng ba't hindi ka nagparamdam, dito ka na pala? Sabi niya ganun ba? Sa loob-loob ba, may mali siya to Sabi niya, yung loob-loob ko, may mali siya to Sige nga. Humingi ako kumari ng pasora sa akin, ganito ganyan. Hindi kasi nag-aalala ako sa'yo. Ayun. Kasi nag-worry ako noon kasi hindi nga siya nagpaparamdam. Sabi niya 1 month lang siya doon. Parang hindi ko alam kung nag-extend siya or something. Kaya nag-message ako sa kanya. Yun. Tapos, doon na nag-umpisa yung aming relasyon. Palalim ng palalim. That time, nagsisimba pa siya sa St. Mary's. Tapos, sinama niya ako. Siyempre, bilang isang nagpa-impress na manliligaw, kailangan sama-sama tayo. Tapos, nung nagpunta kami ng St. Mary's for the last time, sabi ko, ayoko na dito sama ka na lang sa akin, doon tayo sa akin. Yun ang unang beses na nadala ko siya sa church, sa DCF. Sa Everest pa tayo, hindi ako nagkakamali. Na-introduce ko sa kay na Inang, tapos doon lalong nag-move forward yung aming relationship. Tapos, sa mga pagkakataon, around 2011, due to some of my personal shortcomings, napauwi ako ng Pilipinas. Pero kami pa rin nun, as a boyfriend-girlfriend. Hindi naputol yung communication, pero syempre, since hindi pa naman si Mrs. Hindi pa ako malalim na, hindi pa ako ganun kalalim kay Christ. So, nandun yung naghahanap ako ng security in relationship. Kasi nga, mag-long distance kami, tapos wala ka pang trabaho na permanent, So, nagpa-part-time lang siya sa tubigan ng kanyang hipag. So, parang, syempre, bilang isang hindi mananampalataya, iisipin mo yung future, di ba? Hindi na rin ako bata at that time. So, nakipag-break up sa kanya. Sad to say. 3 beses. Tatlong beses. Mo talaga. Masakit. Ayan. Kasi, pero pinataka naman kita, binalikan naman. Oo, syempre. Itsura ka ba naman? So, yun. Pero, binalik ako ng Panginoon. Ibinalik niya ako sa mga pagkakamali ko. Kasi, both side meron kaming nag-decide kami na umuwi siya even though we know na may mga responsibility siya dito na kailangan niyang tapusin. So yun, pinabalik ako ng Panginoon in that situation na nung kinundig niya ako na kailangan talagang bayaran yung dapat bayaran. Ganun. So yun, doon ako nag-start na maging malalim. And malaking tulong nung aming mentor sa process na yun. Kasi siyang tumulong sa akin from the scratch. Simula nung
umuwi si Dave, tapos bumalik ako sa church. Talagang naging malaking impact sa akin yung church at saka yung discipleship talaga. Yung mentor namin na nag-guide talaga sa amin through the journey until up to today. So, yun. Honestly naman, nung during those time na nasa Pinas ako at nag-break na nga kami, wala naman akong hinanap na babae. Sabi ko nga sa nanay ko, di na ako magpapakasal eh. Kasi talaga nung pangatlong breakup nga namin, talagang mas masakit yon. So, napainom ako ng isang San Mig Light noon, hindi ko malimutan yun eh. Isang San Mig Light, hilong-hilo na ako. Talungkot ba? Eh, syempre. Tapos, wala naman akong ibang hinanap na babae. Talagang siya lang. Sabi ko nga kay nanay ko, ayoko nang mag-asawa. Eh, syempre, lahat naman ay dadaan sa panalangin. Naging active ako sa church namin doon sa Calamba. Tapos, doon na rin ako nag-start mag-tithes. Tapos, sa simpleng maliit na amount ng pagka-tithes, hanggang sa nakita ko yung provision ni Lord sa akin, yung katapatan ng Panginoon sa akin. Dininig niya, di ko alam na He's working in my heart. didinigin niya talaga yung panalangin ko. Isang panalangin lang, gusto ko pong maklear ako sa lahat ng utang ko, sa mga responsibilities ko. Isang bagay lang kasi nabasa ko siya sa Leviticus nga. Tapos, biglang nakipag-communicate ulit sa akin si Noemi. Tapos, ayun, di na natigil, nagtuloy-tuloy na siya. Hanggang sa, yun, napadpad na ulit ako dito. Actually, kahit nung naghiwalay kami, hindi rin naman ako nakipagrelasyon. So talagang, siguro talagang meant to be. Isa Kasi siyang almost way ni 3 Lord. years, Ginamit ni Lord yung pangyayari ng shortcomings ko. Si Mrs. bilang hindi pa ganong kalalim na mananampalataya, ginamit niya yung sitwasyon upang maging buo ulit kami. Connect Pero together. through our faith, syempre, di naman nag-waver yung faith namin, mas lalong lumakas. Ayun, dininig naman ni Lord yung aming panalangin. So, andito kami ngayon. Actually, si Lord ang nag-convict sa akin eh. Kasi at that time, medyo mahaba to okay lang. At that time kasi, established naman ako eh. Maganda yung work ko. I earn good. Nakakapag-save ako. I mean, I'm stable. Kaso, may kulang. Actually, that's the time na wala ako sa church. Bumalik ako sa pagiging Katoliko. Which is, doon ko naramdaman yung longing. Kasi, matagal na rin ako nag-church dito noon sa DCF. Pero dahil naghiwalay kami, humiwalay din ako. So, nandun ba yung hiya para na bumalik sa church? So, si Lord mismo ang nag-workout sa puso ko na in a way na may longing akong naramdaman at saka may guilt. Although hindi ko pa kilala si Jesus noon, naniniwala naman ako sa kanya eh. Kaso hindi ako nagre-read ng Bible niya, hindi ako nagre-read ng Bible, wala akong personal na pagkakakilala sa kanya. Pero nandun yung faith. So, doon pumasok si Inang. Kasi siya talaga yung lahat ng pastor natin kinokontak ako, pero hindi ko sila sinasagot. But there is this one night na talagang I was about to sleep, minessage ako ni Inang. Hindi ko alam bakit ako nag-okay, but nag-agree ako sa kanya. Sige po, pupunta ako sa prayer meeting. And that's the start. Doon talaga nag-start. It is not myself. Yun talaga yung winorkout ni Lord yung puso ko. Dahil siya nga yung nag-introduce sa akin kay Christ through the church. Tapos siguro na-plant na by attending the church, by hearing the Word of God. Meron na siyang seed. Kumbaga na-implant na sa puso ko yung Word of God. At yun ang kumilos para bumalik ako. At yun, na-realize ko through my journey kasi nag-start kami ng nag-start ako ng prayer meeting, I still remember. Sa Dubai, doon ako nag-start. So, in-invite ako ni Ina, kasama ko pa si Julie noon. Hindi ko alam basahin ng Bible, hindi ko talaga, I know, alam ko yung Bible, pero hindi ko alam buklatin, hindi ko alam, as in ganun, ka-zero ako. Pero sa biyaya ng Panginoon, sa tulong ni Inang, sa pag-guide niya, kasi siya rin ang tumulong sa akin para makuha ulit si Dave. Alam mo yun, siya yung, but it's all the work of God, na kinunbik niya ako to go back, kasi nga, di ba, may responsibility na iniwan si Dave. At ginamit niya yung opportunity na yon para to redeem
kung ano man yung nasira namin. Kasi nga, okay, I will be honest, meron siyang utang na naiwan. And malaking amount yun. So, kinonvict kami ni Lord, both of us. Actually, doon ako nag-start na kausapin si Dave, na mag-communicate sa kanya. So yun, pagkatapos noon, tinulungan ako ni Inang doon, pinag-pray ko rin siya sa Panginoon, na Lord, kasi siya yung nag-introduce sa akin kay Jesus, I mean kay Lord sa church eh. Siguro yun ang connection. And I remember na nagpe-pray talaga ako kay Lord, kasi nga sabi ko, established naman eh, stable na yung lagay ko eh. Pero bakit may kulang? Ano yun? Ano yung purpose ko, Lord? Yung parang feeling ko, pagising ko sa umaga, trabaho, okay, uwi, tulog. Ganun na lang ba yung buhay ko? Yung ganun, may question, may longing, and I really pray to God na talagang sinik ko talaga siya. And that's the time na bumalik ako sa Panginoon. And the church helped me to grow, and yun, pinag-pray ko siya sa Panginoon. Inano ko sa Panginoon yung, Lord, siya ba yung para sa akin? And believe me, naging smooth lahat. Yung process ng bank, kasi ang tagal nung ilang taon nun, 3 years. 3 years na nawala siya, or less than 3 years. Malaki na yung nun, but everything is smooth. Yung wisdom na binigay niya kay Inang, kasi wala akong alam sa mga bangko-bangko na ganun. So, yung wisdom na binigay niya kay Inang, yung provision ni Lord, kung paano namin maano lahat yun, everything goes smoothly. Even when we get married, actually, little na lang yun, konting preparation lang yun eh. Pero, we know the meaning kasi. So, we don't need to have yung magarbo. Ang importante is, alam namin na kami yung meant to be. Yun lang. Siguro yun, hindi ko alam kung paano siya, basta doon nag-start. Nung una naman, wala talaga sa akin yun eh. Yung mga unang months ng relationship. Kasi nga, kakagaling ko lang din naman syempre sa Breakup. So, habang tumatagal, nung nakikilala ko siya, maraming bagay talaga ako kasing na-surprise sa ugali ni Mrs. that time. Kasi syempre, being cashier sa isang exchange house, mga cashier, marami talaga siyang, hindi ko inaasahan na gagawin niya para sa akin yung mga tulong, simpleng grocery pag nasasabi ko nakaka-short ako. So, yung mga simpleng gestures na ganun, nakikita ko siya bilang isang individual, bilang isang panganay na anak, maano rin kasi siya sa simbahan, kahit na Katoliko siya eh, aktibo siya eh. Nagbibigay siya, talagang nakikita ko yun, na-observe ko sa kanya yun. As time goes by, talagang lumalalim na yung pagtingin ko sa kanya, sabi ko, eto na yun, kasi nga, tulad nga ng nasabi ko earlier, wala na akong ibang hinahanap pa. Nung nasa Pinas ako, nung napauwi ako ng 2011, sabi ko sa sarili ko, baka pang babae kayo, ano kaya ang pakiramdam ng mga babae? No? Yung titingin ka sa magagandang babae, gano'n. Wala eh. Yung pagtingin mo, alam mo yung itsura niya nakikita ko. Sinabi ko na rin sa kanya yun that time. Kahit na anong tingin ko sa ibang babae, sa panaginip ko, kahit sa panaginip ko, alam ko na may girlfriend ako that time na siya lang. Tapos kinikwento ko lahat sa kanya yun. So, sabi ko talagang wala na. Hindi na, kung nung time na nag-break up nga kami, hindi na mag-asawa kasi alam ko, siya lang talaga. Kung wala. Pinanalangin ko rin siya kay God na since wala na nga kami that time, ihanapin na lang po siya ng makakaparehas na magiging much better partner para sa kanya. Dininig naman ni Lord, ako pa rin binigay. Di ako ang better half niya. Naya tuloy ako kasi ma-pride ako eh. Si Mrs. yung nagiging larawan ng sinasabi nilang kill them all with kindness. Humble kasi siya, ako mataas talaga yung ihi ko ever since naman, kahit sa pamilya ko. Pero sa kanya ko talaga na yung pagiging humble talaga, in a sense na kailangan ko mag-step forward para humingi ng patawad. Kasi sa pamilya namin, di namin na kagawian eh. So, si Noemi iba. Talagang minsan, kahit ako may kasalanan, siya yung lalapit.
Siyempre, ano nung gagawin ko? Di, mahiya din naman ako sa pagmumukha ko. Di, hingi na rin ng sorry hanggang sa tumagal, parang nakaano yun ko na rin sa puso ko na kailangan ko talagang rin, mag-open na sa ganung bagay na kailangan ko mag-approach to apologize. Tapos, sasabihin ko na mali ako sa ganito, kasi ganito. So, yung patawad, ganyan. Yeah, I love you. Nung mga early years ng aming relationship, mostly ako. At hindi ko yun pinapaabot sa kanya paminsan. Lalo na when it comes sa pera. Kasi ako yung medyo malaking sahod eh. So, madalas talaga nag-decide ako nang hindi ko siya kinukonsulta. And God convicted me doon. Kasi, di ba, mali. And ngayon, but if we will look, that's before. Ngayon, every decision na kahit maliit o malaking decision, pinag-uusapan namin. Hindi lang ako, kundi ini-involve ko na siya lagi. Kapag meron, even ideas, kapag halimbawa may pumasok sa isip ko, Daddy, ano sa tingin mo to? So, inaano ko na siya. Ini-involve ko na siya sa lahat ng iniisip ko, sa lahat ng mga decision namin as a family. And I hope na-realize na rin yun. Kasi talagang sabi ko nga God is really working in our heart. Not only for in our relationship, but sa puso namin, bawat isa. Yun. Siya, ako hindi. Siya. Noon yun, yung mga unang buwan. Kasi tinanong ko siya noon, meron kaming time na lumabas, tapos kumain kami dito sa Burjuman, ano? Sabi ko, meron bang pagkakataon na gusto mo na mag-give out sa relationship natin? Yun, sinabi niya nung mga early years ng marriage namin daw. Ako hindi ko naman naisip na i-give up siya. Ako nun kasi, since yung utak ko nga, sabi ko nga yung pride ko, na hindi ko tinitignan yung, kapag yung nainis na ako, wala na ako nakikita ng ibang bagay. Kahit na ano pa yan. Basta andun yung pride ko. That time kasi, kaya naman ako na punta sa ganung point ng buhay ko. Kasi meron kaming gap sa lengguwahe namin. In that time, hindi sila considerate na may ibang tao. Isa yon sa mga bagay. Since sila, pamilya, ako lang yung Tagalog. Parang siyang outcast. Oo, tapos usap-usap sila ng ano lang nila. Di ko naman maintindihan, pinag-usapan nila. Dumarating ako that time sa point na lumalabas ako ng bahay para magpahangin na lang. Kasi nga, gagawin ko na is na ako lang maintindihan. So, pinag-usapan ka ako ng mga to. Tapos yun nga rin yung minsan yung mga decision making niya na parang wala akong decision ba. So siya palagi yung dapat na masunod. Kasi nga dominante siya Panganay siya Tapos nasa kanya yung yung financial power So siya yung talaga nun. Tayo hindi rin ako. Ngayon ba? Ganun pa rin, mas lalo. Ay? Hindi, yung financial power. Ay, sinabi ka, dominant. Dominant, oo talaga. Hindi na maano yun sa'yo. Dominant ka na. Maganda naman yan, yung dominant na pagkano. Kasi, kumbaga sa amin, ako yung medyo walang sa buhay ba. Kaya yung focus siya. Ako, sa isang araw, pwede akong naka-hilata lang Siya yung nag-iisip. So, doon ako sa kanya, syempre. Kasi sa totoo lang, that time, nag-pray din ako kay God. Kailangan ko po ng makakarelasyon ko, which is siya nga, yung kailangan ko ng push. Kasi alam ko rin sarili ko. Mas kilala ko yung sarili ko, diba? Kailangan ko ng push. Siya yung nagpo-push sa akin to do things. Hindi naman masama kaya ako naman na sinusuportan din siya. Kasi alam ko, ikabubuti namin. Definitely no. No. Bakit? Kasi alam ko, ikaw yung bigay ni Lord sa akin. Ayun. Hindi, kasi syempre naman,
kahit na may struggles, Ah, bilang mananampalataya din, i-implant naman sa'yo ni God yun na hindi ka bibigay yes. Diba? Yung Pinalangin mo commitment to talaga, yung commitment. Ito yung pinanalangin mo, ito yung binigay ko sa'yo. You have to work for it kasi bago ka naman sumabak sa ganyan, pinagdasal mo, tsaka may kaunawaan ka na rin naman ng pagiging buhay may asawa. So wala namang regrets. Sa bawat takbo ng buhay namin, habang tumatagal kami, ngayon nasa 8 years na nga kami, mas lalong lumalalim, mas lalong nagiging open kami. Mas na-appreciate namin mga simple things. Mga differences natin, na Yeah. dati pinag-aawayan natin. Yeah. Tinatawanan na lang namin, mga Sabi ko nga, para kaming magkaiba kaming prutas. Siya, mansanas, ako, ubas, pero pag pinagsama, fruit Masarap. So, ganun talaga kami, sobrang opposite. Pero, we complement each other. Other. Sabi nga same sa magnet, no? Same pole, repels, opposite, attracts. Sabi nga ni nung mentor namin, talagang may embrace ka. So, embrace the good, even the bad. So, yun yung panalangin mo kay Lord, yung i-workout niya yung puso niya in the way yung when it comes in His weakness, but at the same time, i-embrace mo rin. Kasi hindi mo naman mababago yun, di ba? Si Lord lang talaga yung mag-i-establish at Kailangan mag-workout. mamahalin mo siya ng buo, kasama yung worst, and you need to bring out the best Yes. while you're accepting the worst and you're living up with the worst. So ganun siya nag-bloom para sa maging matibay na samahan, pundasyon. But still, we are work in progress. Siyempre. Lagi. Wow. Daddy. Hindi ko alam saan ako magsisimula, pero lagi kong sinasabi sa'yo to, we are together in this journey. So, tayo ay hindi ko alam, hindi ako ready para sa message. Pero gusto kong sabihin sa'yo na mahal kita at mas lalo kitang minahal ngayon compare dati. And syempre nandun yung shortcoming ko. Marami akong pagkukulang in a way na alam ko naiintindihan mo. Pero nandun pa rin yung wisdom ni Lord na binibigay sa'yo to really make me feel okay. Alam mo yun sa time na minsan umiiyak ako sa'yo. Alam mo yan. So, yun lang. Partner kita in everything. I love you more today than yesterday. Mahal, ipinagpapasalamat ko unang-una kay God na ginamit niya yung common friend natin para magkakalala tayo. Wala akong regrets sa decision ko. Wala akong regrets sa mga past na nangyari sa buhay ko kasi nag-lead ako sa iyo. So, gusto kong malaman mo na kung babalikan ko man ang mga nakaraang araw o na aking buhay, hahanapin at hahanapin kita talaga. Ikaw pa rin talaga. Sa pangako ko sa iyo, mahal, I will be a better person every day. Mag-a-adjust ako sa mga pagkukulang ko sa iyo. Kailangan mas maging down ako para may reach natin ang isa't isa. Tsaka sisikapin ko talaga na itagoy yung pamilya natin. Na alam ko na hindi naman tayo pababayaan ni God. Alam ko na lagi ka nakasuporta sa akin. And with that, alam ko na meron akong lakas na pinagkukunan sa araw-araw ko. Sa bawat pagkakataon ko na bibigay na ako, alam ko meron isang Normita na laging nandyan para i-push ako, i-pull ako pabalik sa
landasin na tama sa tuwing nawala na ako sa focus, alam ko nandiyan ka. Pinagpapasalamat kita sa Panginoon sa araw-araw ng aking buhay. Hindi mo man alam to pero palagi kitang pinapanalangin pa. Simulat sa pool. Yun lang. Mahal na mahal kita. I love you to the moon and back. Love you too. Love you more.